according to the post of Mr. Montulfo online, specifically yung binibisita daw po ni Vice President ay yung detainee na si Ramil Madriaga at nakikiusap di umano na huwag magsalita tungkol dun sa pakikipagsabwata ng mga Duterte sa drug lords at Pogo. Nabasa nga po ito at nadinig na po at nakita kung ano yung naging statement ito si Ramil Madriaga na di umano ay bagman ng Vice Presidente at nagsasabi pa na mga Pogo operators at drug lords ang siyang nag-finance sa pangangampanya ng Vice Presidente. Kung ano masasabi ng palasyo dito, mas maganda po siguro na si Vice Presidente muna ang inyong tanungin at ito kanya mapapasinungalingan. May mga nag-file po ng complaint sa Office of the Ombudsman against the Vice President. Kabilang po doon yung plunder, graft, malversation, and other charges. Kaugnay po ng issue ng confidential funds. Kung ito naman po ay meron silang basihan para masampahan ng kaso, ang Vice Presidente, depende na po yan sa mga complainants. Kung nakapag-attach sila ng kanilang mga ebidensya, mas maganda pong maimbestigahan ito na mabuti. Rappler came out with a report saying that PAGCOR Chairman Al Tenco won about 7.1 billion pesos in government contracts through the Nation Star Development Corporation, which he founded. How does the palace respond to comments that there may be a potential conflict of interest in this case? Sa ating pagkakaalam ay nasabi na po ni Chairman Altenco ang sagot sa issue na ito. So, doon na naman po tayo. Yun na naman po ang ating masasabi dyan. How does the palace assure the public that the awarding of certain contracts to Altenco's company are quite fair and not based on Altenco's ties with or closeness with the first couple, considering na ilan po sa malalaking proyekto niya ay directly linked with the Marcos couple? First is yung West Visayas State University College of Law, where the First Lady teaches. It's pegged at around 779 million pesos. There's also a project ng multipurpose facility in the President's hometown in Batac, Ilocos Norte, as well as the very completion of this new executive building amounting to 278 million pesos. Kung dumaan naman po ito sa tamang proseso at kung ito po bang kumpanya nito ay konektado pa ba si Chairman Altenco, doon na lang po siguro tayo magbase. Kung ito naman po ay hindi mako-question ang kalidad ng kanyang pagkakagawa at wala namang masasabing anomalya, doon na lamang po muna tayo dahil mismong si Chairman Altenco na po ang nagsabi na siya'y walang kinalaman dito. Last, ma'am, you see no need to review the contracts considering na what happened with Silver Wolves Construction is also quite similar in the sense na baka may potential conflict of interest. Mas maganda po siguro kung mayroong nagbibintang, magbigay na sila agad ng ebidensya para ma-review po.